Silos. Tandaan niyo yung silos. Envy. Sabi sa kasina. Sabi ng Santiago, pag mayroong kasina, mayroong envy, mayroong silos, mayroong kaguluhan. If there is envy, strife, there is trouble. Tingnan mo, yung mga asawa ng mga gawa, nagsilos, kaya gabing gulo nila mga asawa. Dahil sa kaguluhan nila because of silos, of jealousy. Magpuri yung brother dito, yung sister dito. Paano sa mag-join? Wala nang pagkakaisa. Kasi mahinang boss ng brother, hindi marinig, kuya, paano ko makapuri? Hindi ko marinig yung boss niya lang dito. Kanya-kanya kami. So, pag mayroong jealousy in your house, in your home, in your family, in the church, it create trouble. Kaguluhan. Amen. Mawala yung fruits of the Holy Spirit. Mawala yung peace. Mawala yung love. Mawala yung joy. Mawala yung kindness. Mawala yung goodness. Mawala yung faith and long suffering. Meekness, mawala. Ang papasok doon yung troubler, ang nanggugulo, accuser, walang iba, ang ating kaaway na Satanas. Amen. Kasi si Joseph, ninagaluhan ng papa niya yung coat na colorful, magandang coat, colorful, na inggit ang niya mga kapatid. Hanggang sa isang araw na naginip pa si Joseph. Naginip siya, mayroon ng unsing bituin na lahat lumuhod sa kanyang harapan. Nang kinintos papa niya, nagalit yung kapatid, silang pinapatamaan. Ayaw lang pumayag na luluhod sila kay Joseph. Nakikinig ba kayo? So, to make the story short, nagplano sila, pumunta sila sa disyerto, sa gubat, para kung wari mangayam, manghuli ng mga hayop, manghuli ng mga ibon. Yun, dinala na si Joseph. Sila nagpaplano na. Si Joseph, papatayin natin. Gabing inggit nila, patayin natin. Para pag napatay si Joseph, wala na. Tangkinggitan. Then, yung coat, may mga dugo, dalhin din sa ating ama. Sabihin si Joseph, wala na pinatayin ng mga wild ng mga hayop doon sa gubat, sa lasang. Narinig man ni Reuben, nga anak nila nga, ay huwag natin gawin masama si Joseph. Delikado po yun. Magalit niyo sa atin. Hindi namatay. Inalis nila. Nagplano sila. May dumating ang mga Ismaelite. Ang ginawa nila, si Joseph, lagay binutasan ng lagi, hulog doon sa may butas, may bungaw ba? Dandiyon. Doon. Kaya gusto nila papatayin. Ang ginawa, dumaan yung mga Ismaelite, bininta nila. Bininta nila si Joseph. Bakit ibinta yung kapatid nyo? Gusto patayin. Naawa yung mga Ismaelite, binigyan silang pera. Binili si Joseph, sinama ng Ismaelite, papunta doon sa Egypt. Bininta. Pagdating naman ng Ismaelite, bininta naman doon sa Egypt. Kawawa si Joseph. Amen? Amen. Hanggang doon, nakulong si Joseph. Dahil lahat, igawan siya ng masama. Dahil marami ng silo sa kanya. Ngunit, pag pinili ka pala ng Diyos, inordin ka ng Panginoon, sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos, natili ang mga bunga mo sa iyo, dala-dala mo yung bunga ng gunggan sa Diyos. Kahit sanggang sulok, kahit sa ilalim ng bilangguan, mga minimal, si Joseph, sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Pinili ka kasi. Pag pinili ka, isipirit ka, isegregate ka, gabi, special ka nga tao because you are chosen by God. Peculiar people, pinili, ordained by God. Kahit saan ka maparoon, basta sinusunod mong kalooban ng Diyos, na natili ang mga bunga mo para kabutin para sa Diyos. Hindi ka layuan, hindi ka pabayaan. Kapit, iba-ibang mga nangyari sa buhay mo, mga pagsubok. Hinulog ka na sa butas, bininta ka na ano nangyari, tanggaan ka patayin. Pag sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos, dahil pinili ka ng Diyos, manatiling bunga sa iyo, hindi ka pabayaan ng ating mahal. Ang nanabilanggo si Joseph. Si Joseph, ang wisdom ni Joseph,
galing sa iyo, hindi basta-basta. Hanggang nanaginip ang hari. Amen. Ang panaginip ng hari, una, 7 bakang matataba. After 7 bagang matataba, sunod nga panaginip, 7 baka naman na mga payat. Tinawag yung mga magikiro, mga manghuhupad, tanan, o suludjir, ipa-interpret. Walang nakapag-interpret sa kanila. Ngunit sabi ng mga tao doon, meron doon sa priso, silalim. Bikin marunong. Pati yung mga priso doon, alam niya kung anong interpretar yung mga panaginip. Tinawag si Joseph ng hari. Totoo ba, Joseph? Ikaw anak ng Diyos, ng taas-taasan, totoo ba? Ikaw may sabi, hari. Ngayon, i-interpret mo yung panaginip ko. Ano yung panaginip ko? Unang 7 baka mataba, sunod 7 bakang payat. Sabi ni Joseph, sa grasya ng Diyos, hari, yung 7 bakang matataba, that is 7 years of abundance. Saganang 7 taon. After 7 years of abundance, sagana, papalit ang 7 years yung grabing kahirapan, gutom sa lupa, mamatay ang mga tao. Sabi niya rin, ganun ba? Anong gawin natin? Kailangan sa within 7 years, hari, mag-imbak tayo ng maraming pagkaon dito sa palasyo para lahat mag-imbak. Para pagkatapos ang 7 years of abundance, kung papalit man ang hirap, gutom, hirapan, hindi tayo magugutom dito. Natuwa ang hari. Sabi niya ng hari, Joseph, dito ka na sa palasyo tumira, huwag ka na sa bilangguan. Munang sabi ng Joseph the dreamer, from the pit to the palace. Galing sa ilalim, mga minamahal, sa butas, naging pumunta, nagpuyo sa palasyo. Itataas ka ng Panginoon. Pag pinili ka pala ng Diyos, hindi ka pabayaan. Grabing kayas pagsubok sa buhay mo. Nagpatuloy ka. Nagpinili ka ng Diyos. Kung saan kahirapan mangyayari sa buhay mo, hindi ka pabayaan, talikuran is pangako niya. I will never leave thee, nor forsake thee. I will never fail thee. I will go before you, and I will always there. Si Joseph, naging Pangulo, Gobernador, siya nagbantay ng mga lahat ng mga imbak ng mga pagkain. Hanggang nakarating sa Judah, Israel, ang gutom, buong daigdig ang gutom. Yung kanyang mga kapatid, narinig nila, Ama, pupunta tayo sa Egypto, doon abundansya, magutom tayo rito, 7 years pa naman. Umunta sila. Malayo pa man, nakikita na sa ni Joseph sa ibabaw ng palasyo. Mga kapatid ko, kawawa, umiyak siya. Pagdating sa palasyo, pinapasok niya, nagulat ang mga kapatid niya. Sinalubo sa Joseph, pinakain sa lamisa, kita question sila, sino bang papa nyo? Sino bang kapatid nyong bunso? Ganito. Tanong sila ulit. Wala na sila makakilala kay Joseph dahil si Joseph, puging-pugi na. Pinagpala na si Joseph ng Panginoon. Umiba ang forma, umiba ang countenance, umiba ang forma. Dahil bakit? The blessing, the shadow, the globe God shadowed to Joseph. Dahil sumusunod siya sa Panginoon. Sila wala. Payat na payat sila. Kaya wala na makain. Sabi niyo, balik kayo doon. Sa iyong pangbalik, dalhin yung ama niyo rito. At dalhin yung kapatid yung bunso. Nagulat sila, bakit sinong tao na yun? Bakit gusto niya makita yung ating ama? Ating amahan, ating kapatid. Pagbalik nila, hindi alam nila, pinabutangan ni Joseph ng mga ginto ang mga lagayan nila sa iyang kabayo, kamilyo. Nagulat sila pag-uwi. Ama, yung gobernador sa Egypto, gusto ka makita pating bunso ng si Benjamin. Sino yun? Hindi namin kilala. Pinapapunta tayo. Pagbalik nila, nakita ni Joseph, malayo pa man, grabe ng hagulhol, iyak ni Joseph. Nakita niya kanyang ama.
Inakala ng kanyang ama, patay na siya. Kaya hinulog siya doon sa bungaw, sa butas. Ang kanyang coat na kulor, dabing kulor, puno ng dugo, binigay sa papa niya. Ama, ito po yung coat ni Joseph, rinigalo niyo nga maraming kulor, patay na. Nalungkot ang papa at nagluksa, ngunit nagulat sila. Pagdating doon, iyak na iyak si Diyos, iyak na iyak sila. Pinakain sila. To make my story short, Genesis chapter 50, verse 20, ating basahin. Pakinggan yung versikulo. Praise the Lord. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 15, ang talata 50, 50, versikulo 20. Genesis. Praise the Lord. Ang talata ay 50, ang Kabanata 50, ang talata ay 20. Praise the Lord. Praise the Lord. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Palakpakan po natin Diyos. Sabi ni Joseph, at tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Grabe ginawa lang kay Joseph. Ngunit, ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito upang maligtas ang buhay ng maraming tao sa kahirapan. Tingnan niyo po kung gaano ka-espesyal ang ating pagkatawag galing sa Diyos. Kung bakit tinawag tayo at pinili ng Diyos. Inordinahan tayo ng ating Panginoon upang magdala tayo ng maraming bunga, kabutihan, kaamuan, pag-ibig, pagmamahal. Hindi ka gimawan ka ng masama. Hindi si Joseph nagkaroon ng sama sa puso, sa mga kapatid niya, gumanti siya, wala. Kundi pag-ibig ang ginanti ni Joseph at awa sa kapatid. Amen ba? Sabi nga dito, Joseph's story shows us that when we fly our gaze on God's chosen to rely on Him, even the heaviest situation can be made lighter. Ang istorya ni Joseph, ito po nangyari. Kahit dumaan tayo gaze sa iba-ibang kahirapan sa buhay, mga pagtitiis, kahirapan, pag tumingin, gazing, tumitingin ka lang sa Diyos. Amen? Sa Diyos ka pa rin tumitingin, nga although we are flying on every gaze of our life, still, sa tingin sa Diyos pa rin tayo tumitingin. Wala tayo ibang tinitingnan, hindi tao, kundi ang Diyos ating tinitingnan. Pinili mo ang Diyos, titingnan nga, mag-rely ka sa Kanya, sumandi ka sa Kanya. Kahit pa daw sa pinakamabigat na sitwasyon darating sa buhay mo, ang Diyos gawin niyang magaan lang. Yun ang nangyari kay Joseph. Yung ginawa niyo sa akin, masama. Ngunit sa Diyos, pinabuti ng Diyos. Para sa gaya sa araw na to, nagkita tayo ng sama-sama tayo ulit. Naligtas kayo sa kamatayon, sa kahirapan, sa gutom, at pati maraming mga tao. Alagaan natin ang ating pagkapinili. Sabi ng Biblia, walk worthy of your calling. Lumakad ka ng karapat-dapat sa iyong pagkatawag. Kahit hindi tayo hindi tayo pumili sa Diyos, still, ang Diyos pumili sa atin. Pag ang Diyos pumili sa iyo, espesyal ka na tao.
You don't choose me, but I chose you. That you should bring much fruits, and your fruits should remain. And I ordain you. At whatever you ask, anything in my Father, in my name, I will give it to you. Lahat na pagpapala, protection, binigyan ng Diyos kay Joseph. Bakit? Si Joseph doon tumitingin sa pangako na Diyos. Wala yung puso niya, malinis na natili, the fruits remain in his heart. Yung the 9 fruits, pag-ibig, love, peace, joy, kindness, goodness, meekness, sa kanyang mga kapatid na natili, wala siya nagkaroon ng galit sa mga loob nga sila mong gumante. Wala, kundi pinabalik niya, pinakain niya, ang naawa siya, mga minawal. Kaya sabi ni Joseph, yung ginawa niyo sa akin, masama. Ngunit sa Diyos, pinabuti at ng Diyos pinaganda. Upang sa oras na to, agaya ngayon, naligtas kayo, pati ang buong sambayan sa buong daigdig. Mga minamahal, kaya tayo pinawag special ng mga anak ng Diyos. Tayo pa'y pagpapalain. Gamitin tayo sa ibang tao, gamitin tayo sa ating pamilya, gamitin kayo ng Panginoon sa church. Kaya pinagpala kayo, nagdadala kayo ng mga bunga. Pag sabing bunga, spiritual and material, financial blessing, binigyan kayo ng magandang trabaho, hanap buhay, kikitaan. Ano yon? That your fruits should remain. Manatili ang bunga nyo, gagamitin kayo ng Diyos sa pagsuporta sa gawain niya upang maraming taong maliligtas. Nangyari kay Joseph, sabi ni Joseph, sa iyong ginawa sa akin masama, ngunit pinabuti ng Diyos nga sa araw na to, upang marami maligtas kayo at marami pang taong maligtas. Pinili tayo, gamitin tayo upang marami pang tao maligtas. Kaya ang mga buo natin, panatiliin natin sa puso natin, ang ating pagkakristyano upang lahat tayo makinabang. Pagdating ng panahon, langit ang ating puntahan. Dito pa lang sa lupa, langit na. Sabi ng kanta, lupa pa lang, langit na. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Why have you chosen me, Lord? Bakit po kami pinili? Dahil maganda ka palang plano at layunin sa aming buhay kung bakit mo kami pinili. Upang sa pagitan namin, maligtas namin aming buong pamilya at ang ibang tao pa makalapit sa Diyos. To support the church. Kaya kung pinagpala man kamo, wherever you are, wherever you go, huwag nyo kalimutan, suportaran nyo ang gawain ng Diyos. By means of tithes and offering, your pledges. Dahil pinili kayo, pinagpala kayo upang gamitin Diyos. Pakitawag mga bisita, mga baguhan, dali natin sa tunga sila habang umaga tayo. Why have you chosen me?